Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong April 19 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Shiba Inu. At patuloy pa rin po ito na naglalaro sa loob ng kanyang bullish flag pattern. Nagko-consolidate lamang po siya. Kaya wala pa rin pong pagbabago yung aking analysis dito kay Shiba Inu sa naging analysis ko kahapon. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanilang official X account kung ano yung kanilang bagong tweet dito. Ayan, yan isa lamang pong pagbati ng isang magandang umaga kanilang mga tweet dito. Ito po yung talagang latest update nila noong April 17. Ayan, ito po yung isa po itong event, kaganapan na tinatawag po nilang Bitcoin.com. Ayan. At ito po ay magaganap sa Crypto Polo Cup ng bansang Dubai. At yan po ay bukas magaganap ang event na ito. Kaya yan pa rin po yung nananatiling update nila ngayon dito sa kanilang X account. Pagdating naman po dito sa SheBurn, yan yung nasunog po nitong nakalipas na 24 oras ay 5.2 million na SHIB tokens. Ayan, umangat po yung burn rate natin ng 171.97% dahil dyan. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. Ayan, di po tulad ni Bitcoin ay itong si Shiba Inu ay nag-sideways lang. Ayan, nagsa-sideways lamang. Ay gusto ko pa namang bumili dito sa support line na 40 digits 1776. Kaya nung bumagsak po si Bitcoin, na technical analysis po natin kanina itong si Bitcoin. Ayan, ngayon nung nakita ko na bumagsak si Bitcoin, ayan, at muli po niyang pinatamaan o retest yung kanyang support line dito sa 60,658, ay nagmadali po akong i-check si Shiba Inu kung nagawa niya rin niyang kung nagawa na rin po ba niyang patamaan yung kanyang support line dito sa 1717, pero hindi po. Yan, nagsa-sideways lamang po siya. Ayan, yung nabuong candlestick natin kahapon ay ayan, diretso lang. Ayan, nagsa-sideways or nagko-consolidate. Akala ko maski tinusok niya lang ito ay ayan, hindi po. Yan, tinawag po itong bullish flag pattern dahil yan mukhang ito nga ay yan, kawig ng isang flag. Yan, isang watawat. Yan po yung flag pole. Ito naman po yung kanyang pole or yung kanyang poste kung saan nakakabit yung watawat. Kaya yan, isa po itong bullish flag pattern na kung pag nagkaroon ng po ng breakout sa upper portion nito ay inaasahan na may magaganap na isang malaking pag-angat sa presyo nitong si Shiba Inu. Yan, kaya inaasahan po natin na dito siya magkakaroon ng breakout. At kung sakali po yan ay ayan, aakyatin po niya yung price, pinaka price target po natin dito ay itong 40 digits 45. Babalikan po niya ito. Ito po pala yung pinakamataas niyang nakamit na presyo sa loob ng taong ito. Ayan, ngayong taong 2024, ito yung kanyang highest price. Ayan, iba naman po yung kanyang all-time high. Yung kanyang all-time high ay nakamit naman po niya noong taong 2021. At yan naman po ay nasa 40 digits 8. At ayan, pagdating naman po sa pag-i-spot trading natin, ay ayan na nga, patuloy pa rin po ako na nakaabang dito sa support line natin dito. Pero syempre may binili na ako rito kasi mukhang alanganin pa siya, alanganin po kung pagbabagsak siya rito, kaya ayan, bumili na ako rito. Pero syempre may nakaset pa rin ako na buy pending order dito. Yung ating mga signal dito, ayan, katulad po ng kay Bitcoin ay bearish na bearish po yung signal natin. Yan, ang haba na. Yan, kung pag humahaba po kasi yung Hall Street indicator natin,
Yan, at ito ay nananatiling kulay red. Ibig sabihin habang humahaba ito ay nagpapakita po ito na mas tumataas yung posibilidad na makakaranas na ng reversal ang market price ni Shiba Inu. Yan yung ating QQE mode indicator naman ay kulay red. Sang-ayon po ito sa pinapakitang signal ng ating hazard indicator na bearish market condition itong si Shiba Inu. Yun nga lang, at mapapansin po natin na yung kanyang mga sukat ay lumiliit na or unti-unting lumiliit. Ibig pong sabihin ay wala na pong naidadagdag na pwersa or hindi na lumalakas yung pwersa ng mga sellers or selling pressure. Kaya ang nauuwi po ito sa pagkukonsolidate. Kaya malamang ay magkukonsolidate lamang po siya sa mga susunod na araw. Yan, nalalapit pa naman ang Bitcoin halving. Bukas na po ang Bitcoin halving. Pero mukhang may impact po kasi ang fundamentals natin. Kaya hindi gaanong nagpapakita ng positibong performance ang crypto market. At mukhang yan po ay isa lamang po dyan ay yung nabubuong tensyon. Yan sa bansang Middle East. Yan particular po ang bansang Israel at ang bansang Iran. Yan, malaking impact po talaga ito. Ito yung nagdudulot ng selling pressure dito. Hindi lamang dito kay Shiba Inu, kundi ang buong crypto market. Kaya ayan yung aking prediction po rito sa mga susunod na araw ay magko-consolidate lamang po siya. Yan, mas mataas po ang posibilidad na magko-consolidate siya. Pero hindi na po yata siguro siya babagsak. Kasi mukhang nanghina na yung selling pressure or baka nagpapahinga lang ang mga selling pressure. Baka napagod po sila sa pagtutulak pababa sa presyo ni Shiba Inu. Kaya mukhang nagpapahinga muna sila. Pero hindi natin alam. Kaya ang tangi nating magagawa ay abangan po natin kung saan talaga ito magkakaroon ng breakout, kasi dyan naman po tayo mas nakabase sa ating pag-pre-predict sa kanyang trend direction. At sa ngayon ay ayan po yung kanyang kalagayan ay gaya ng aking sinabi kanina ay mas mataas ang posibilidad na magko-consolidate po ito sa mga susunod na araw. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.